Buenos días, señoritas y señoritos. Sa pagdepensa sa 150 million confidential funds ng anak niyang si Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte, tila'y inamin na rin ni former President Rodrigo Roa Duterte na may katiwalian nga na nangyayari dyan sa DepEd kung saan kiniklaim po nila na kailangan nila ng 150 million confidential funds dahil dyan daw sa DepEd nagre-recruit ang mga komunista. Pero lumalabas ngayon, pati si former President Duterte inaamin na yung recruitment ng mga estudyante para sumali sa NPA, sa CCP-NPA, ay nagaganap sa mga colleges. At kahit siya mismo sinabi, hindi naman nagaganap yan sa mga elementary school, kundi sa mga colleges. Kung ganito naman pala po, dapat ibigay yung 150 million sa CHED, Commission on Higher Education, hindi sa Department of Education na ang jurisdiction niya ay elementary and high school students. Kasi hindi naman sinabi education, iba yung sasabihin ni Sara na okay, gusto namin i-educate yung mga bata at sa tingin ko nandyan na yun sa curriculum yung pinag-iingatan sila sa mga grupo ng mga magkakaliwa, sa mga rebel groups. Pero ang sinabi niya, kailangan ng 150 million para to identify and to stop the recruitment of students to the CPP-NPA force. At dito sa program ng SMNI kung saan tinanong si President Duterte ukol dyan, inamin niya na nagaganap sa UP, meron naman mga balita no nagaganap sa UP, sa PU, Polytechnic University of the Philippines, meron pa nga sa De La Salle University, although those are absurd news, absurd stories dahil yung mga Lasal, alam naman natin mga mayayaman yan. So, unlikely talaga na sasali yan sa communist groups. So, what is good sa programa dito sa SMNI, sa gikan sa masa, para sa masa, and we thank SMNI for allowing us to use this video. Anyway, this is in the public domain and under the Fair Use Act. Pwede natin gamitin ito without violating their copyright ownership of this video kasi nasa public domain na siya ngayon. So, we will play this to show you na kahit si President Duterte hirap na hirap mag-explain or i-justify why Sara Duterte needs to remove 150 million kung saan mga 60 school rooms na sana magagawa para lang labanan yung recruitment daw. Although nagaganap ito sa mga colleges talaga kasi tulad ng sinabi natin sa earlier vlog. And this was also the point of Senator Chis Escudero. Hindi naman nagaganap yung recruitment sa elementary and high school dahil yung mga bata na yun, hindi pa talaga yung pwede lumaban sa kabundukan o lumaban sa guerrilla warfare and everything. Iyak pa yan, naghahanap pa yan mga nanay nila. So this is, if you look at the whole thing, it's so absurd. And maganda naman, at least former President Duterte, the father of the Vice President, admitted to this dito sa SMNI program. So, panoorin po natin ito. Pagkakataon na kami ay makapagtanong ukol po sa mga issues na kinakaharap ng ating bansa. Ang tanong ko po, Pastor Mayor, is about the confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Patuloy po itong tinitira, kine-question ng Makabayan Bloc
ang confidential funds ng OVP at ng DepEd. At dahil sa ginagawa po nila, tila nagkakaroon po ng maling kuro-kuro ang publiko at umano'y aabusuhin lang ng nasabing ahensya ang nasabing pondo, Mayor. My question po, your thoughts on the on the ano po na aabusuhin lang ng DepEd at ng OVP yung nasabing pondo. At second question, Mayor, gaano po ba kahalaga ang confidential funds at ano po ba talaga ang layunin nito? Well, ang issue na yan kasi is the office of the Vice President. Alam mo, yung Vice President, anak ko. So, maybe people would always hindi masyado they would suspect paboran ko ang anak mo, hindi. Pero ganito yan. Kasi ako, kung ako ang presidente, bigyan ko. Yung creeping sa mga komunista, sa mga estudyante, malaking bagay yan, actually. And walang specific area dito sa intelligence community na nakatutok dyan sa estudyante. Yung pagpasok ng mga left or the Communist Party of the Philippines. Actually guys, mali siya dyan. Ha? Meron na nakatutok. Several years in the past, nabugbog nga isang Armed Forces of the Philippines intelligence agent dyan sa UP dahil sinubukan niya mag-penetrate. At ganun rin po sa mga rallies, nakaka-penetrate rin yan ng National Intelligence Council or NICA, National Intelligence Council, basta yan, isang kwan yan, isang intelligence group yan, that under the Department of National Defense na tinitik-tik na talaga yung mga estudyante at ina-identify na nga nila yung mga leaders. So hindi totoo po, walang grupo, walang ahensya na nakatutok dyan. In recruiting students, kita mo maraming mga bata. Ang masakit pa dito, the tragedy of it all is yung mga taga-UP na pumasok doon, mga valedictorians, karamihan dyan, salutatorians, valedictorians. Yun yung brilliant na mga bata, mga anak natin na kukuha. And that would be true for the other universities, ang recruitment. Iyan, ibigay yan doon sa mga principal or superintendent or whatever, natitignan nila saan yung recruitment banda. You need special money for that. Yung budget ng Office of the President, nakalista lahat yan eh. Everything is accounted for. But the Office of the Vice President is not given the police power. But insofar as the interest of the young people is concerned, if it is really the purpose of the Vice President to stop or at least minimize yung palaging inuudyok yung mga anak natin sa left. Dito. Hindi naman yan sa mga kindergarten. Hindi yan gagamitin sa kindergarten. Actually, sa high school, pati college. Wala. A sensible person. High school, hindi. College pa. The matter. I do not even talk to the Vice President. I have not seen the President for the Vice President for the last 2 years. Wala na, hindi na kami nakikita. Maybe she's busy at she's doing something.
she's residing in Manila. At ako naman, wala naman kami bahay. Yung anak ko meron, sabi, kasi vice president siya. Tanong ako ng presidente ako, wala akong bahay. Okay, medyo naiba-iba na yung kanya, yung topic niya. So maganda dito, narinig nyo na. He mentioned uh, uh, UP, yun naman talaga, di ba? Diyan naman ang galing si Joe Masison. Pero hindi na rin talaga massive ang recruitment niyan. I have to admit, may mga cases, kasi gano'n naman talaga, diyan sa UP, you are taught to have critical mind. At diyan naman ang galing dati nagtuturo si Jose Maria Sison, diyan rin naman talaga nanggaling kahit si Nur Biswari, professor rin siya diyan. So kumbaga, students there are taught to be critical thinkers, are taught to ask questions and to do something for the country. Marami na rin tayo mga leaders nang galing dyan at marami na rin diktador nang galing dyan, tulad ni Marcos. Pero, so, kumbaga, given na talaga sa mga colleges, sa PUP, meron din ako narinig dyan sa PUP. Pero hanggang college lang talaga kasi gusto rin ng mga rebel groups ready to battle na itong mga kwan and itong mga estudyante and they can join them in the hills and they can help in the recruitment purposes. Kaya na magdala ng mga baril nila. So high school hindi pa talaga yan eh. In fact, mostly kinukuha nila mga third year, fourth year college. So maganda naman, inamin ito ni President Duterte at parang siya mismo na kahit anak na niya si Sara, parang natatawa siya nung sinabi niya. Hindi naman sa kindergarten. So hindi sa kindergarten, hindi rin sa elementary, hindi rin sa high school, sa college. Bakit hindi na lang ibigay ni Sara Duterte ang pera niya sa college, sa CHED? Di ba? Commission on Higher Education or CHED na hindi naman under kay Sara, separate educational body ito. So yun lang ang magandang development dito na kahit papaano, kahit si President Duterte, nakikita nyo, hirap na hirap talaga mag-explain kung bakit kailangan meron 150 million for intelligence funds ang anak niya. So at least na-confirm niya yung parati na natin sinasabi at yung previous vlog natin na saan ba talaga ginagamit ang confidential fund dahil sa collected in 2020 budget 2023 meron 500 million for the office of the Vice President, 150 sa DepEd. And 2022, pagpasok niya, 125 million. So, all in all, 700, meron siya, gumasta na siya ng 775 million. Pero iisa lang, hindi pa very serious crime ang nabanggit niya, natiktikan nila. Sana marami na siya nabanggit sa Senado, pero hindi. So, pwede natin sabihin na pupunta lang talaga sa electioneering sa mga Sara Duterte Vice President satellite offices and in pursuance of her plan to run for president in 2028. So there you have it. The reality na yung confirmation galing from the father himself relative to the absurdity of and wasteful use of the confidential funds by the office of the Vice President and the Department of Education. So please share this to friends and relatives so that they will know what is really happening in the country. Thank you very much for watching. And don't forget to tell your friends and relatives to subscribe to the Vlogcaster Armandin channel. And see you in my next vlog.